halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming Ama, tara't manood kay Isang Love. Oh, hayo Team Lilsat. Hello mga bro. Today po is Wednesday. Nandito tayo sa aking hospital. Medyo busy tayo today kasi nag-ano tayo. Pinunan tayo ng dugo, diba, for the blood check. So, meron din yung heart check naman and CT scan. Nagawa na lahat yon and nakita na yung result ni Sensei. Okay naman daw lahat. Good naman daw lahat. So, nandito na tayo sa chemotherapy room ng hospital or center ng hospital para gawin yung ating, hindi ko alam kung ilang infusion na today. Pero infusion again for the Enhertu. Si Papang kasama ko today pero pinapunta ko muna siya sa sasakyan kasi nga matatagalan ako dito. Pinainom na ako ng gamot. Pag inom kasi ng gamot para yun sa nausea, 45 minutes mo nang inaantay. Tapos after 45 minutes bago nagsa-start yung infusion. Yung ulo natin, ayan, medyo hindi na halata. Mataas na naman yung hair natin. Tumaas na naman yung hair. Start na ako, start. Pang 10th infusion na pala natin today. Kung hindi ako nagkakamali ng bilang. Pang 10th infusion na today. Enhertu na Enhertu. Two minutes na lang ata matatapos na. Tanggalin na to. Tapos na tayo for today. 2 minutes na lang. We are done. Medyo namula. Kasi sa ano yan, doon sa tape. Punta na tayo sa billing na tayo. Meeting na tayo. May nabasa pala ako sa last vlog about sa hospital. Ano ko bill tuwing meron po akong infusion na medyo mahal daw. Actually, mahal po talaga yung mga treatments. Pero dito po sa Japan, meron na po niyang na-minus sa health insurance na po. Oo, mahal siya. Pero kung i-compare ko yung first year ng gamutan, every 3 weeks po before, nung nag-uumpisa pa lang po yung gamutan ko, umaabot po ng 80 hanggang 100,000 yen yung aking binabayaran every 3 weeks po iyon. Compared ngayon na medyo, kumbaga matagal na po yung 2 taon. Nakaka2 taon na po ako nung nagpapagamot sa sakit ko. Bumaba na po. Mababa na po yun compared sa before na 80 to 100,000 yen. Yung piniprepare namin, every 3 weeks po yun. And yung dahilan po nun, nag-a-apply po kasi ako every check-up ng high-cost medical care dito sa Japan. And mismong hospital po yung nagturo sa akin na mag-apply ako ng high-cost medical care. And ang sabi sa akin, habang patagal ng patagal, paliit pa ng paliit yung babayaran ko sa hospital. Alam ko po, medyo mahal pa rin yung binabayaran ko sa hospital, pero kahit papaano, lumiit na po. Hindi na siya katulad before. Yung before, okay lang yun. Yung 80 to 100,000 yen. Kasi, may natanggap naman po ako sa aking life insurance. Pero sa pagkakangayon, naubos na po kasi yung pera sa life insurance ko. Wala naman ang pong problema kasi bumaba din naman yung hospital bill ko. And kinakayanan naman po ng sweldo ni Papa. And dito naman po sa hospital ng Japan, marami naman pong paraan kung hindi mo po mababayaran yung iyong hospital bill. Pag hindi kaya, pwede mo siyang bayaran ng 2 beses.
Kung hindi mo mabayaran today, pwede mo siyang bayaran pagdating ng sweldo. May paraan po dito sa Japan. Hindi man tayo Japanese, pero nagbabayad naman po tayo ng tama sa taxes natin. Kaya yung benefits po, nagagamit naman po. So worth it pa rin po ang pagtira ng Japan. Kasi may nakikita ako dati before na worth it bang tumira dito sa Japan, ganito, ganyan. Para po sa akin, lalo na at may sakit ako ngayon, worth it po. Tapos may mga anak kami dito, may mga benefits din sila kasi may natatanggap din sila sa government. So worth it po talaga dito sa Japan. Kahit pa sabihin na tumaas yung mga bilihin, ganito, ganyan, mga gas, worth it pa rin po talaga. Siguro may konting corruption, pero kung ikukumpara po sa corruption ng Pilipinas, ibang-iba po dito sa Japan. Talagang masasabi mo na maganda yung governance nila dito. Honest yung mga nanunungkulan dito sa Japan. Oops. Wawa naman, nakatulog na. Sabi ko kasi huwag na siya sumama eh. Bumalik ako kasi medyo natagalan yung oras natin, di ba? So, may babayaran tayo na pera sa parking lot. Nandito lang naman tayo sa ospital, hindi naman tayo pumunta kahit saan. So, may machine doon. Yung kanina. Let's go home! Uwi na tayo. Nakatulog ka pa? Okay na ikaw? Okay. Let's go. Daan tayo KFC? Okay. Daan daw muna kami dito sa KFC, sabi ni Papa. We are back home and nasundo na rin si Baby Jack. Nakapag-refresh na, naligo na. Ilan si Papang sa work. Last day niya today. Tomorrow is rest day siya. Thank you sa pagsama today, Pang. Ne? Thank you sa pagsama today sa hospital ko. Antok ka pa? Sabi ko kasi sa'yo, huwag ka na sumama eh. Sama ka talaga. Good lang sabi ni Sisig. Oh, good. All goods daw lahat, diba? So, anyways, mga bro, that's it for today's vlog. Yung first side effects is pananakit ng katawan after a few hours from the infusion. Ito, ramdam ko na. Para na ako binugbog pa. Nakaligo na yung isa. At least nakaligo na kami ni Jack. Okay na. And pailabo. That's it for today's vlog. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin and sa pagsama din today sa aking 10th infusion ng aking targeted chemotherapy na Enhertu. Yun lang po. Maraming salamat again sa panonood. Please don't like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are. Panten na ba na? Ha? Panten na eh? Pang 10 na today ko, hindi ako nagkakamali. Enhertu? Enhertu. Sige lang po. Wala na tuloy ako, magbababay na ako pa. Bye po sa next vlog po, please.